At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Palimos. Dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Ito na naman ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang pulubi na inaapi-api ng isang mayaman. Subalit, hindi ito nagtatanim ng galit. Bagkus, nananatili siya mabait sa mga kapwa at dinaglaon ay nakamtan din niya ang kaginhawaan sa buhay. Mga apo, diyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Nay, andito na po ako. May dala po akong pagkain para sa hapunan natin. Salamat naman, Paloma. Anak, dumating ka na. Kanina pa ako nagugutom. Gusto ko sanang mangapit bahay para makahingi ng kahit konting pagkain. Pero hindi ko talaga kayang lumakad ng malayo, anak. Pasensya na kayo, inay, ha? Natagalan ako kasi pinahuli kami sa mga pulis na nagmamay-ari ng malaking bintahan ng mga sasakyan doon sa bayan. Buti na lang kanyo, naawa sa amin ng mga pulis at pinakawalan din kami. Ay bakit naman kayo pinahuli sa pulis? Ayaw daw niya kasi na may namamalimos na umistambay doon sa lugar na yon. Ay, napakasama naman ng ugali ng taong sinasabi mo, anak. Oo nga po, inay. Pero hayaan na lang natin. Dahil ganun talaga ang ugali. Baka hindi na magbabago yon. Kaya ang sabi ko sa mga kasama kong namamalimos doon, iwasan na lang namin para hindi na maulit ang nangyari sa amin. Nay, o nga pala. Sandali at ihahanda ko tong dala kong pagkain para makakain na tayo. Sino kaya yung dumating? Masilip ga sa bintana. Nakababa na siya nagsasakyan. Hindi ko na nakita kung sino. Nakakabwisit talaga. Nakakainis. Oh, Braulio, ikaw pa lang dumating. Bakit pa? Parang galit ka na umuwi. Ano bang nangyari? May tauhan na ba tayo na gumawa ng mali? Wala, Hilaria. Kung hindi nainis ako doon sa mga namamalimos na laging tumatambay sa harap ng bintahan natin ng mga sasakyan. Nangihingi sa mga nakakatansak nating mga tao. Dako, mga visit talaga ang mga namamalimos na yon. Bakit hindi na lang sila magtrabaho para kumita? Ewan ko sa mga yun. Kaya, buti nga sa kanila. Ipinahuli ko silang lahat sa pulis. Siguro naman madadala ng mga yun. Kung ipinahuli mo na sila, baka madadalaan na ang mga yon na pumunta doon. Sana nga, Hilaria. Baka may mapatay pa ako sa kanila. Braulio!
Kawawa naman ang mga kasama ko. Halos wala nang nagbibigay na limos dito sa kinaroroonan namin. Kaunti ang mga taong dumadaan dito. Kailangan makalipat kami sa ibang lugar na maraming taong dumadaan. Ha? Sasakyan yun ni Don Braulio. Yung may-ari ng bintahan ng mga sasakyan. Mga kasama, sasakyan ni Don Braulio yung kumarada. Magtago kayo. Baka ipahuli na naman tayo sa pulis. Bilisan niyo mga kasama. Hindi si Don Braulio ang gumamit ng sasakyan niya. Yung anak niyang binata pala. Hoy, kayo! Dito pala kayo. Pakibantayan ng kotse namin, ha? Baka may magawing bukas kotse dito. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko kayo ng upa ninyo. Napakabait talaga ng anak ni Don Braulio. Hindi tulad niya na napakasamang ugali. Gwapo niya talaga. Kung mayaman lang sana ako, magpapaligaw ako sa kanya. Inay, ito po. Nakabili po ako ng gamot nyo. Pati vitamina ninyo. Nakabili din ako para madaling bumalik ang lakas ninyo, Inay. Teka anak, saan ka nakakuha ng pinambili mo ng gamot ko? Galing po sa binatang anak ni Don Braulio, Inay. Ano? Galing sa anak ni Don Braulio? Opo, Inay. Napakabait niya. Hindi tulad ng mga magulang niya na napakasalbahe nila. Mabuti naman pala at mabait ang anak niya. Hindi tulad niyang napakasalbahe. Opo, Inay. Alam niyo po, kung mayaman lang sana ako, magpapaligaw ako sa kanya. Ano? Ay nako, suntok sa buwan niyang sinasabi mo anak. Kalimutan mo na nga yan. Kay Roberto ka na lang magpaligaw. Alam kong patay na patay sa'yo yun noon pa. Mabait naman si Roberto. Pero kung may pagkakataon lang ako na yumaman din ako, sa anak na lang ni Don Braulio ako magpapaligaw. Ay nako, tama na nga yan anak. Mabuti pa, bigyan mo na ako ng gamot para lumakas na rin ako at matulungan na kitang makapaghanap buhay. Opo, Inay. Ano ka mo, Braulio? Plano mong maglagay ng branch ng bintahan ng sasakyan sa ibang bayan? Oo, Hilaria. May nakausap na akong tao na may kilala siyang nagbebenta ng isang lote na pwedeng pagtayuan ng branch ng motor center natin. Sino naman ang magagasiwa? Huwag mong sabihin ako. Tamad na ako, Braulio. Hindi ikaw, Hilaria. Kukuha ka ng gagawin mong mga ngasiwa na babae at gagawin mong kunasisi mo? Ganun pa. Ikaw talaga, Hilaria, kung ano-ano naman ang pumapasok dyan sa isip mo. Bakit? Nagulat ka ba? Dahil tumugma ang sinabi ko sa plano mo? Hindi, Hilaria. Hindi ganyan ang plano. Kundi ang anak natin ang itatalaga ko mangangasiwa sa binabalak kong branch ng motor center natin. Si Fernanda yung dumating. Saan magaling ang lalaking yan? Kanina ko pa hinahanap. Inutusan ko siya na maghanap ng magiging tauhan niya sa plano kong ipapatayong branch ng motor center natin. At mabuti naman at dumating na siya. Pupuntahan ko kaagad yung kausap kong tao para mabila na namin yung binibentang lote
na pwedeng pagtayuan ng branch ng Motor Center. Paloma anak, nakapaghain na ako. Kain na tayo. Ha, inay? Magaling na ba kayo? Oo naman anak, malakas na ako. Kaya ako naman ang lalabas ngayon at susubukan kong mamalimos. Ha? Kung ganun, tayong dalawa, inay. Ay hindi, maiwan ka dito sa bahay dahil may gagawin ka. Ha? Anong gagawin ko dito? Sira na kasi yung sahig natin eh. Kaya kumuha ka ng kawayan at palitan mo ang mga nasira. Sige po, inay. Siguraduhin nyo lang na kaya nyo na. Ay, kaya ko na anak. O sige, kumain na tayo. At pagkatapos aalis na ako. At ikaw naman, ayusin mo ang sahig natin. Opo, inay. Sige po, halina kayo at kakain na tayo. Nakakuha na ako ng kawayan. Naku, ang dami kong sugat. Ang hirap palang kumuha ng kawayan. Paloma? Ha? Si Roberto? Papunta dito sa kinaroroonan ko. Ano kayang kailangan ng lalaking ito sa akin? Kumukuha ka pala ng kawayan, Paloma. Sana sinabihan mo na ako para ako na lang kumuha. At hindi ka na mahirapan. Ano bang gagawin mo dyan sa kawayan na yun? Ibibinta mo pa? Hindi. Kumuha ako dahil aayusin ko yung sirang sahig namin. Ganun ba? Buti pa siguro. Ako na lang yung gagawa sa mga sirang bahay ninyo. Hindi. Nakakaya naman sa'yo. Wag na lang. Baka maabala ka pa. Hindi. Sige na, pumayag ka na. Tutulungan kita sa gagawin mo. Naku, wag na. Nakakaya naman sa'yo. Ako na lang. Kung gusto mo, bantayan mo na lang ako at magkwentuhan tayo habang nagtatrabaho ako. Hindi, ako na lang yung gagawa. At ikaw ang magbantay sa akin. Sige, ikaw ang bahala. Roberto! Anong ginagawa mo dyan, ha? Uwi! Ang inay! Nagkasundo na kami ng may-ari ng lote. At binili ko na. Kaya, Fernan, kailangan piliin mong mabuti mga makakasama mo doon. Kailangan maayos ang mga taong makukuha mo. Huwag kayong mag-alala, Daddy. Mga mababait po ang mga kausap ko. Mabuti naman kung gano'n. Dahil kung may gagawa ng masama, sisisantihin natin kaagad. Kailangang may bodyguard ka, iho. Gawin mong assistant mo. Huwag na po, Mami. Kaya ko nang mag-isa. May tiwala ako sa mga kausap kong makakasama ko. Pero iba na yung may bodyguard ka. Para alagadin ang sinumang babalak ng masama sa iyo. Sino naman ang kukunin kong assistant ko, Mami? Di si Gina. Mami, kung si Gina man lang, mabuti pa siguro wag na. Wala akong tiwala sa taong yun. Para sa akin, panganib lang siya sa buhay ko.
Bakit mo namang nasabing paganib siya sa buhay mo? Ano bang ginawa niya sa'yo? Mabait naman yung tao, bagalan. Magandang ipinapakita sa inyo, pero sa akin, hindi, Mami. Bakit? Ano bang ginawa niya sa'yo? Bakit ba parang inis na inis ka sa kanya? Marami na siyang ginawang hindi ko nagugustuhan, Mami, Daddy. Kaya kung siyang ipipilit niyo sa akin na makakasama kong mangangasiwa sa ipapatayong bagong branch, masisirang diskarte ko. Kaya huwag na. Ikinalulungkot ko, Chida. Pero ayon ni Ferdinand na makakasama ka sa bagong branch ng Motor Center na ipapatayo namin sa kabilang bayan. Oh, malungkot ako sa sinabi ninyong yan, Senyora Hilaria. Ginawa ko naman ang lahat ng panunuyo sa kanya. Pero hindi ko maintindihan kung ano ang gusto niya. Huwag kang mag-alala. Balag araw, matututunan ka rin niyang unawain. Magtiyaga ka lang. Alam mo, ganyan din ako nung araw nung nagliligaw pa kami ng asawa ko. Ayaw ko din sana noon. Pero dinaglaon ay natutunan ko rin mahalin siya. Kaya maghintay ka lang. Mamahalin ka rin ng anak ko. Sana nga, dahil kapag hindi niya ako natutunang mahalin, ay gagawa ako ng hakbang para mapilitan siyang mahalin ako. May sinasabi ka ba, Gina? Ay, wala ho, Senyora. Wala po. Sige po, magpapaalam na ho ako. Pakisabi na lang po kay Fernan na nanggaling ako rito. Sige, Gina. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Maraming salamat po, Senyora. Sige po, aalis na po ako. Kawawa na ba na babaeng ito? Di bali, hindi namin titigilan ni Braulio na kausapin si Ferdinand para suyuin niya si Gina. Halos wala nang nagbibigay ng limos sa akin. Yung iba, parang galit sila kapag lumalapit kami na nanghihingi ng kunting tulong. Gusto sana naming magtrabaho, pero wala namang tumatanggap sa amin. Mabuti na itong mamalimos kami kaysa ginagawa ng iba na nagnanakaw. Nako, ang sarap ng pagkain ng mga nasa loob ng motor center na ito. Pinapakain pala sila ng libre. Ang mga tumitingin na binebentang sasakyan. Nakaramdam tuloy ako ng gutom. Teka, parang aalis na sila. At ang dami pa nilang natira. Papasok ako. At kukunin ko na lang yung tira nila. Gutom na talaga ako. Ang dami pa nilang tira na iniwanan na. Kukunin ko na ito. Nako. Salamat naman sa nag-iwan ng mga ito. Ang dami nito. May panghapunan na kami ni Paloma. Magkakakain na rin kami ng masarap. Hoy! Anong ginagawa mo rito? Napansin ako ni Don Braulio. Ay nako, aalis na ako kaagad. Baka kung ano pang gawin sa akin. Nerd! May nakapasok na maglagaw! Hayon! Habulin mo! Diyos ko! Bilisan mo! Pinagbintangan pa ako na magnanakaw daw ako. Hindi! Hindi ako magnanakaw! Hindi!
Mahuli kaya ni Don Braulio ang ina ni Paloma? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Palimos. Dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.